Love Serye TV. Great Obsession with a Billionaire. Tunghayan na po natin ang ikapitong bahagi. Pagdating sa venue ng debut party ni Krisa, ay naging center of attraction sila. Alam ni Maya na dahil iyon sa isa na si Rex na pinaka-gorgeous sa mga male guests ni Krisa. Nang ipakilala niya si Rex sa mga kaibigan, ay sinamantala ng binata ang pagkakataon para mag-apologize. Alam kasi nitong galit din ng mga kaibigan nito dahil sa ginawa nito sa kanya. Sa kalagitnaan ng party ay nagsalita si Krisa sa microphone. May I request my dear friend Maya and her friend Rex to give me a special number. I'm requesting Rex to sing a song for me and Maya. Umugong ang malakas na palakpakan. Hindi nalaman ni Rex ang gagawin. Ewan niya kung napagkatuwaan lang siya ng mga kaibigan ni Maya o ginagantihan lang ng mga ito dahil halata namang asal sa kanya. At hindi niya masisisi ang mga ito dahil sa mga ginawa niya kay Maya noon. Bakit ba ako nakasama-sama pa sa party na to? Tanong niya sa sarili habang nakangiti. Pakiramdam niya ay may kanyang kamera na nakatutok ang lahat ng mga mata at naghihintay na pagbigyan niya ang nire-request ni Krisa. Kung sa bagay, katuwaan lang naman. Isa pa kailangan niyang mapaniwala si Maya na may feeling siya para dito. Nang tumayo si Rex mula sa kinauupuan, ay muling umugong ang palakpakan. Kinuha niya ang kamay ni Maya at dinala papunta sa maliit na stage. Hindi niya binitawan ang kamay nito. Lumapit siya sa leader ng live band na inimbita ni Krisa. Sinabi niya kung ano ang kakantahin. Hindi pa rin niya binibitawan ang kamay ni Maya na halatang kinikilig sa sitwasyon. Wala naman sana makakilala sa akin dito at makarating kay Ira itong pinagagagawa ko. Kinanta ni Rex ang kantang Superman na sa pagkakaalam niya ay paborito ni Maya. Muling umugong ang palakpakan, lalo na sa panig ng mga kaibigan ng dalaga. Pinamumulahan ito ng mukha at nararamdaman niyang kilig na kilig sa ginagawa niya. Kung sa simula ay medyo asiwa si Rex sa ginagawa, nang magtagal ay hindi na. Nagtataka nga siya sa sarili kung bakit ginaganahan pa siya sa pagkanta. Sa kalagitnaan ng kanta ay nakipagduet pa sa kanya si Maya. Kiss! Kiss! Narinig niyang sigaw ni Denise nang matapos ang kanta, na sinigondahan naman ni Krisa at ng iba pang kaibigan ni Maya. Kitang-kita niya ang muling pagbablush ng dalaga. Alam ni Rex na ginagawa iyon ng mga kaibigan ni Maya para dito. Pero hindi rin niya akalaing gagawin ng isang bagay na akala niya hindi niya kayang gawin. Yumuko siya para kintalan ito ng halik sa pisngi. Malapit na malapit sa mga labi nito. Lalong umugong ang tuksuhan. Ang ipinagtataka pa ni Rex sa sarili, hindi siya naiinis o nakakaramdam ng pagkaasiwa sa sitwasyon. He was enjoying the moment. Samantalang dapat ay bahagi lang iyon ng pagpapasakay niya kay Maya. Pasensya ka na sa mga friends ko ha. Hingin pa umanhin ni Maya kay Rex habang pauwi sila sakay ng kotse nito. Mukhang ikaw ang nakapagkatuwaan nila. Okay lang, wala naman silang ginawang hindi ko gusto. Pero nakakahiya eh. Baka kasi isipin mong gusto ko yung tinutokso nila tayo. Mga baliw ang mga yon eh. Nakakahiya kapag nakarating ito sa girlfriend mo. Wala na kami ng girlfriend ko, Maya. Seryosong sabi nito habang nagda-drive. Lihim na nagdiwang si Maya sa narinig. Wala na sila ng girlfriend niya? Wala na kayo? Nag-break na kayo ng tuluyan? Yeah, malungkot na sabi ni Rex. Bakit? I'm fed up. Hindi ko na kaya ang pagiging selosa ng babaeng yun at pagiging nagger pa. Sobra na siyang ma-pride. Gusto niya palagi na siya na yung inaamo ko, ang inuunawa ko. She's selfish and conceited kaya nakipag-break na ako. Ganon? Oo, matagal ko na talagang gustong gawin yon pero hanggang maaari, ayoko sa akin magsimula yung breakup para hindi naman masyadong masakit sa kanya. Besides, iba na yung mahal ko ngayon. May bago ka nang nililigawan? Taga-rido ba sa Caballero? Employee ba ng corporation? Yeah, taga-Caballero siya. Sagot nito habang nakatingin sa daan. Parang relax na relax. Pero hindi siya empleyado ng corporation. Pwede ko bang malaman kung sino ang lucky lady? Kahit hindi na gustong malaman pa kung sino ang bagong special lady sa buhay ni Rex, itinanong pa rin iyon ni Maya. Pwede. Nakangiting sagot nito nang balingan siya. Sino? Ilang segundo ang lumipas bago sumagot si Rex. Tumingin muna ito ng diretso sa mga mata niya
Saka nagminor. Hanggang sa magdesisyon na si Rex na iparada sa gilid ng daan ng kotse. It's you, Maya. Ikaw ang special lady sa buhay ko. Daig pa ni Maya ang tumama sa loto pagkatapos ma-realize na hindi siya nananaginip lang. Dinig na dinig niya ang sinabing iyon ni Rex na siya ang special lady sa buhay nito. He loved her. Hanggang sa makarating sa bahay, pakiramdam niya ay nasa cloud 9 pa rin siya. Halos tumalon siya sa kama. Mahal daw niya ako. Akalain mo yun? Bago sila maghiwalay ni Rex, matapos siyang maihatid ay nagpaalam ito sa pamamagitan ng paghalik sa kanang pisngi niya. Pero hindi kayo niloloko lang niya ako. Pero hindi. Si Maya rin ang bumawi sa isiping iyon. Hindi si Rex ang tipo ng lalaki maglalaro sa damdamin ng isang babae. Transparent nga ito. Kung ano ang nararamdaman, iyon ang ipinakikita. At nararamdaman niya ang sweetness ng binata ng mga nagdaang linggo. Paglabas niya ng kwarto kinabukasan, ay may iniabot na namang bouquet of roses si Tina. Nakangiti siya at kinilig nang makitang si Rex ang sender. Nakakakilig ang note na nakalagay sa card. Mukhang dinidibdib niya ang paniligaw sa akin. Nasa campus na si Maya pero para pa rin siyang nasa cloud 9. Kinukwento niya sa mga kaibigan ang naramdamang kaligayahan. Sa sobrang tuwa, inilibre niya mga ito ng lunch. Ano sa palagay niyo guys? Dapat ko na ba siyang sagutin agad? Tanong niya. Nagkatinginan lang si Yas, Love, Erica, Chris at Denise. Oh, bakit ganyan ang tingin niyo sa akin? Kaibigan ka namin, Maya. Kaya ayaw ka naming masaktan. Sabi ni Yas, ang pinakamatalino sa grupo at sa batch nila. Kaya ang maia-advise namin sa'yo, pakiramdaman mo munang mabuti si Rex. Baka hindi totoong love ka niya. Baka pinaglalaroan ka lang niya dahil alam niyang gusto mo siya. Hindi naman siguro gagawin ni Rex sa akin yon. Hindi ba kayo makapaniwala na mai-inlove siya sa akin? Hindi naman sa ganun, sabi ni Denise. Kaya lang, nung una, pinagtatawanan ka lang niya, ni hindi siya nagpapakita ng interes sa'yo. Posible kasing nang makilala niya yung mga kaibigan natin, nalaman niyang marami namang katangian si Maya na ka-in love. Hindi ba? Sabat naman ni Love. Kung sa bagay, sabi naman ni Erica, matapos sumubo ng kanin. Sa Love, walang imposible. Kami nga ni Marky, who would say na mai-inlove ako sa humag na yon eh. Hate na hate ko yun noong una. Oo nga naman, huwag niyo namang i-spoil itong kaligayahan ko. Ngayon lang ako na in love. Di ba kung happy ako, happy na rin kayo para sa akin? Gusto lang namin totoo na yung kaligayahan mo. Paliwanag ni Yaz. Hanggang ngayon kasi malaking puzzle pa rin sa amin si Rex. Rude siya noon sa'yo, tapos bigla siya naging mabait. At in love sa'yo ngayon? Iyon ang totoong Rex, girls. Pagtatanggol ni Maya sa binata. Okay, sige. Kung totoo yan, fine. Saka kung happy ka, happy na rin kami. Sabi naman ni Yas. Di ba, girls? Sabay-sabay sila nag-angat ng mga baso. Cheers para sa happiness ni Maya. Masayang-masayang sabi ni Kriza. Nakatanggap si Maya ng tawag sa cellphone nila mula kay Rex habang papalabas siya ng school building kasama mga kaibigan. Miss na kita eh. Kaya lang ang daming trabaho dito sa factory. Sabi nito mula sa kabilang linya. Nagkita lang tayo nung debut ni Chris ah. Nakangiti niya sabi. Kasi hodang magkasala sa labid. Ang mga paa niya sa mga baitang ng hagdan habang pababa. Basta masaya siya dahil kausap niya si Rex. Parang last year pa yon. Ewan ko ba? Isang araw lang kitang hindi makita. Para na akong napapraning. Huy, bola. Nakaingon sa sabi ni Maya. Pero ang totoo, halos malunod sa kaligayahan ng puso niya. Hoy Maya, sasama ka ba sa amin? Uhaw ni Love sa kanya. Dadalaw sila sa classmate nilang si Isa dahil may sakit yon. Tumango lang siya bilang sagot. Saka sumunod sa mga kaibigang nauuna na. Hindi bola to Maya. Hindi ka ba naniniwala sa akin? I meant it when I said I love you. Pati yung sinabi ko sa card, totoo yon. Now, gusto ko malaman kung ano naman yung feelings mo para sa akin. Himing napangiti siya. Itinatanong pa ba yon? Mahinang sabi niya. You mean, manhid ka naman kung hindi mo pa alam noon na crush na kita. It's not enough. Gusto ko pa rin manggaling sa bibig mo, Maya. Ang corny mo ha. Naturingang Manila boy ka. Hanggang sa palabas na sila ng campus ay nag-uusap pa rin sila. Hindi ka ba nahihiyang makansyawan ng iba na pang beauty queen yung girlfriend mo ngayon? I don't want to hear what you're saying, Maya. Saway ni Rex. Baka kasi ikahiya mo ako.
Ikaw pala tong corny eh. Biglang natigilan si Maya sa paghakbang habang kausap si Rex. Natanaw niya itong nakatayo sa tapat na nakaparada nitong kotse sa tapat ng main gate ng campus. Malayo pa ay nakatingin ang binata sa kanya. Nako girls, pasensya na kayo ha. Hindi ako makakasama kina Isa. Hinging pa umanhin niya pagkatapos ay tumakbo palapit kay Rex. Maya was the happiest woman on earth because of Rex. Kahit hindi pa rin siya makapaniwala na sila na ni Rex, ayaw rin naman niyang matapos ang kaligayahang nararamdaman. Maya't maya nang tawagan nila sa cellphone o sa opisina ng binata. Madalas din niyang gagawang pagpunta roon para dalhan ito ng pagkain. Nag-aabala ka na naman. Sabi ni Rex ang dalhan niya ito ng pananghalian isang araw ng Sabado. Siyempre, sabi kasi ng daddy mo, minsan sobrang busy mo raw sa trabaho. Nagsiskip ka na ng lunch. Sabi niya habang inilalatag ang dalang pagkain sa isang mesa sa loob ng opisina nito. Ang dami naman yan. Gusto ko kasing kumakain ka ng maayos. Masama sa tao yung puro trabaho. Oh, kain na. Come on, join me. Malambing na alok ni Rex. Kumain na ako. Ikaw na lang. Panonoorin na lang kita. No, hindi pwede. Kailangan saluhan mo ako. Hinila na siya ng binata para maupo sa tabi nito. Masaya sila nagsalo sa pagkain. Pero mas inabala ni Maya ang sarili sa pag-aasikaso kay Rex. Panay ang lagay niya ng kanin sa plato nito. Sinusubuan pa niya ito ng chicken barbecue. Pinahid niya ng tissue paper ang gilid ng mga labi nitong may sauce ng barbecue. Siya naman ang sinubuan ni Rex. Nagkaroon din ng sauce ang gilid ng bibig niya, kaya pinahid din ito ng tissue paper. Iyon na yata ang happiest moment sa buhay niya. Tama na, busog na ako eh, sabi nito. Basta, kailangan kainin mo ang dessert na to, masarap to. Giit niya. Oh, open your mouth. Malambing niyang utos habang isinusubo rito ang kutsarang may lamang ube halaya. Sige na nga, natatawang sabi ni Rex at ibinuka ang bibig. Ikaw naman ang susubuan ko, sabi nito habang inunguya-nguya ang isinubo niya. Sa ganoong ayos sila naabutan ng ama ni Rex. Mukhang nagkakatuwaan kayo nakangiting bati nito. Tito, saluhan niyo na kami. Marami tong dalang pagkain ko. Yaya ni Maya. Thanks Iha, I've just finished my lunch. Sagot nito habang nauupo sa isang silyang may kalayuan sa kanila. Yan ang sarap ng may nagmamahal, may nag-aasikaso. Naiinggit nga ako sa anak ko. Makakakita rin kaya ako ng nagmamahal? Hayaan niyo tito, makakakita rin kayo nagmamahal sa inyo. Sabi niya, by the way Iha, I'm inviting you tonight. Sa bahay ka na mag-dinner. Ano hong okasyon? Birthday niyo ho ba? Yes Iha, at dahil special ka sa anak ko, hindi ka dapat mawala doon. Sure, tito. Nang gabing iyon ay sinundo si Maya ni Rex. Hindi niya inaasahang marami palang bisita si Mr. Cabrera tulad ng mga kaibigan nitong businessman at ibang prominenteng tao gaya ng mayor ng Caballero at ng Casimero. Nandoon din ang lahat ng mga executives ng food corporation. Oh, here they are, sabi ng ama nito habang pababa sila ng kotse ni Rex. Ang dami niyo palang bisita. Mahinang sabi niya sa boyfriend. Hindi ko rin alam maraming bisita si daddy. Akala ko private dinner lang to for some close friends. Parang gusto rin itong umatras nang makita ang maraming bisita ng ama. Maghapon ako sa opisina kaya hindi ko alam na ganito ang party ni dad. Sa loob ng bakuran ginawa ang party. May mga set of tables and chairs doon at sa gitna ay may mahabang buffet table. Sinalubong sila ni Mr. Cabrera at ni Yaya sa pinakagitna. This is my son Rex and her girlfriend Maya, the daughter of Belen Escudero. Buong pagmamalaking pag-a-announce nito sa mga nandoon habang hawak ang mikropono. Hiyang-hiya si Maya dahil alam niya nakatutok ang lahat ng mga mata sa kanila ni Rex. Hindi naman kasi niya nagawa makapagbihis ng maayos. Naka-t-shirt at jeans nga lang siya. Bagay na bagay sila, hindi ba? Dagdag pa nito. Nagbaba siya ng tingin dahil alam niyang hindi naman totoo ang sinasabi nito. Alam naman niyang hindi sila bagay ni Rex. Kailan ba naman naging bagay ang isang lalaking over 6 feet at ang isang babaeng kailangan palagi magsuot ng high-heeled shoes? Na mag-angat na mukha si Maya, hindi nakaligtas sa paningin niya ang pasimpleng tawanan at bulungan ng ibang bisita, lalo na at lalaki ang karamihan sa mga ito. Parang gusto niyang tumakbo palayo ng lugar na iyon. Huwag kayong mabibigla kung sa susunod na pagtitipo natin ay para sa kasal na ng dalawa. Dagdag pa nito. Nagulat siya. Hindi inaasahang sasabihin nito iyon. Napaaga naman yata.
ni hindi pa nila napapag-usapan ni Rex kahit kailan o kahit pabiroan tungkol sa kasal. Mabuti na lang, inakbayan siya ni Rex at dinala papunta sa loob ng bahay matapos itong mag-excuse sa mga bisita ng ama. Pasensya ka na kay Dad ha. Malaman na kainom na yun kaya ganon. Paghingi nito ng dispensa habang papasok sila ng bahay. Okay lang, natutuwa nga ako dahil mukhang botong-boto siya sa akin. Ibig kayang sabihin nun wala tayong magiging problema sa kanya? Ha? Nalilitong sabi ni Rex. Pagkatapos ay tinawag nitong isang katulong para mag-serve ng pagkain. Kaya lang medyo nagulat ako nang mabanggit niya yung kasal. Pinag-uusapan niyo na bang mag-ama ang tungkol doon this early? Hindi agad ito nakasagot. Ikaw ha, gusto mong palagi akong sinosurprise. Hindi mo sinasabi sa akin yung mga plano mo. Hindi ko pa nga nasasabi kay mami ang tungkol sa atin eh. Wala pa naman akong binabanggit kay Dad. Nasabi nga lang siguro niya yon dahil boto siya sa'yo. At nakikita siguro niyang seryoso ako sa relasyon natin. Niyakap niya si Maya ng isang braso. Saka humilig sa balikat nito. Kaya love na love kita eh. Hindi pa rin ako makapaniwalang minahal mo ako kahit malayo ako sa klase ng mga naging girlfriend mo. Bakit niyo ginawa yun, Dad? Nagtitimpi ng galit na si ni Rex sa ama-amahan kinabukasan ng umaga. Ang alin? Ang pagpapaparty para lang i-announce na mag-boyfriend na kami ni Maya? Ano masama doon, Rex? Mas mabuti nga yun para malaman na ng lahat na kayo na at hindi na sila magduda kapag namatay si Belen na pinaibig mo lang si Maya. Bakit nagbanggit na kayo ng kasal? Palabas ko lang yun, Rex. Mas mabuti na yung paniwalang-paniwala si Maya na in love ka sa kanya. Worried na ako sa itinatakbo ng pangyayari, Dad. Naiilang na sabi niya. Paniwalang-paniwala siyang mahal ko siya. Nakakaawa yung tao. Hindi ko alam kung saan matatapos ang kalokohang to. Pwede ba, Rex? Huwag mong tratuhing problema tong nangyari. Ipagpatuloy mo ang pagpapasakay kay Maya. Be sweet to her. Huwag kang mainip dahil malapit na mamatay si Belen. Malapit na ring mapunta sa kontrol nating dalawa ang corporation. At kapag nangyari yon, patuloy nating paiikutin si Maya hanggang wala siyang kamalay-malay na napunta na sa atin ang kumpanya. Sabi ko na sa'yo madaling utuin ng babaeng yon. Galit niyang tinalikuran ng ama.